pong kapuluan, 2 minuto makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas! Martes tayo ngayon. Huling araw na po ng Disyembre. Nagmamadali naman tayo. Huling araw na po ng Oktubre 2023. Kabilis ng panahon. Bukas November 1 na, ano ha? Ay, sus, may kabilis ng panahon. Madami ho ngayon ang medyo nagmumukmuk, luhaan. Matapos po ang bilangan, marami din po ang nagsasaya. Sa ulo ng ating mga balita ngayong pong araw ng Martes, mawalang panahon asahan sa malaking bahagi ng bansa epekto ng shear line, amihan at LPA na nasa may bandang Catanduanes. Katatapos na barangay at SK elections, generally peaceful ayon sa pambansang pulisya at Commission on Elections. Ilang lokal na opisyal, kabilang ang isang gobernador, isinasangkot sa vote buying sa katatapos na barangay at SK elections. Dalawa naman arestado ng guluhin ng botohan sa isang polling precinct sa Palawan. Mataas na resulta ng Octo Cebre, inuugnay ng isang kongresista sa isyu ng paglilipat sa confidential funds. Tumatakbong barangay chair, takapatay ng atakin sa puso ilang oras ang barangay at SK elections sa Abra. Kasama natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, malaking bahagi nga ng bansa makararanas sa maulap na papawirin na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms ngayong Martes. Ayon sa Pag-asa, ang shear line at ang buntok ng LPA ang makaka-apekto sa eastern section ng Southern Luzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Eastern Visayas, Quezon at northern portion ng Cebu. Habang amihan naman ang makaka-apekto sa northern at central Luzon. Ang LPA na nasa loob ng PAR ay huling namataan sa layong 735 km, 735 km, silangan ng Bira, Catanduanes. Samantalang localized thunderstorms naman ay magpapaulan sa Metro Manila at mga kalapit na mga lalawigan. Kaya sa mga pupunta po para sa pagunita ng undas, kahit ho bispiras pa lamang, maganda ho yan para makaiwas ho tayo sa problema ng siksikan sa loob ho ng mga sementeryo. Magbaon ng payong pananggalang laban ho sa ulan at init. Naging mapayapa sa pangkalahatan ng barangay at sangguniang kabataan elections sa 2023. Base ito sa assessment at monitoring ng Commission on Elections o COMELEC. Binigyan din ni COMELEC Commissioner Ray Bulay na naging manageable ang sitwasyon sa barangay elections. Iniulat ni Bulay na agad ding dinakip ng grupo ang mga lalaki matapos na mahinto ang botohan sa 2 presinto sa Puerto Princesa City. Ito po sa Palawan. Dahil sa pinagpupunit ng mga ito ang nasa 300 balota na hindi pa nagagamit. So alam naman, may contingency naman palagi ang COMELEC sa ganun, kasi hindi naman 100% bumoboto lahat. Opo. No? So, iintayin lang matapos bumoto yung ilang presinto, manual naman tayo, so pwedeng maghiraman ng balota. But the same jurisdiction. So, yun ang gagawin doon. Nilista lahat yung mga taong hindi nakaboto at iintayin matapos ang presinto at yung hindi nagamit ng balota, dadalhin doon para makaboto rin. Yun, kaya naging maayos yung pagpapatuloy ng eleksyon. Naging mapayapa nga sa pangkalahatan ng isinagawang barangay at sangguniang kabataan elections sa Metro Manila.
Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda, walang naitalang insidente na karahasan sa Quezon City. At sa Kalakang, Maynila, batay na rin sa report sa kanya ng mga opisyal mula sa QCPD, Eastern Police District at Northern Police District. Samantala, sinabi naman ni Comelec Chair George Garcia, naging in order din ang opening ng halalan sa halos 202,000 na mga polling precinct sa bansa. Habang nangako naman si Garcia na sisikaping maipatupad ang poll body sa buong bansa ang early voting para sa mga senior citizen at PWD sa mga susunod na halalan. Mukhang nagkaroon ng miscommunication dahil maraming mga matatanda. Alas 6 pa lamang pumila na sa mga voting precincts. Pero alas 8 na rin ho sila nakaboto. Hindi naman bababa sa 5 ang patay sa magkakahiwalay na pamamaril sa araw ng barangay at SK elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa report mula sa PNP at Armed Forces of the Philippines, nangyaring shooting incidents malapit sa polling precinct sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, Butig sa Lanao del Sur at Bacolod sa Lanao del Norte. Sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao, 2 katao ang namatay, 4 ang sugatan sa pamamaril. Sa Maguindanao del Sur naman, pamamaril din ay kinamatay ng isang biktima habang sugatan sa kaguluhan ang 6 katao sa Tuburan, Basilan, kasama ang kandidato sa barangay o sa pagkabarangay chairman. Sa Butig, Lanao del Sur, binaril ang isang re-electionist barangay leader ng kanyang bayaw. Nakalaban niya sa halalan. Report naman ni RH19 June Di Makotak na sa 11 individual ang namatay sa BARM simula nang lumarga ang panahon para sa barangay at SK elections. Iniimbestigahan ng Commission on Elections ang isang gobernador at 13 mayor na sinasangkot sa vote buying para sa barangay at SK elections. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, hindi dapat nakikialam ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan dahil lamang nagugulo ang eleksyong pambarangay at sangguniang kabataan. Una nang sinabi ng Comelec na higit sa 100 kandidato sa BSK elections ang sangkot sa pamimili ng boto. Suspindihin ng poll body ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato na may nakabimbing kaso ng vote buying o illegal campaigning. 19 na kaso naman ng vote buying ang naitala ng pambansang pulisya simula ng lumarga ang panahon ng barangay at SK elections. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., may natanggap silang ulat na may namili ng boto ilang araw bago ang eleksyon kahapon. May tigi-isang kaso naman sa Metro Manila, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at BARM ang naitala ng PNP. Habang ang iba ay naitala sa Ilocos Region, Suksargen at Western Visayas. Di na nagbigay pa ng detalye sa akordo tungkol sa mga inarestong individual. Binarikadahan, hinarang ng mga residente sa East Rembo, Taguig City ang mga guro na nagsagawa ng bilangan sa barangay at SK elections. Nais muna kasi ng mga residente sa barangay East Rembo na iproklama ang nanalong kandidato bago lumabas ang electoral board dahil sa pangambang mabago pa ang resulta ng botohan. Susme. Paliwanag naman sa DZRH ni Attorney Edgar Aringay, election officer ng Taguig, sa kanilang proseso pinasusundo nila ang electoral board matapos ang bilangan ng boto. Hindi po. Sa totoo po, yung proklamasyon ay matutuloy. Hindi po yung proklamasyon ng issue ng mga residente dito. Siguro may ilan-ilan po talagang malamang hindi po talaga medyo nauunawaan po yung proseso at ang akala po nila ay kailangan po magtagal ng ballot boxes doon hanggang maproklama. Pinaliwanag ko naman po sa kanila, pinaliwanag natin sa kanila na ito'y election returns lang ho yung maiiwan doon at ang proklamasyon ay matutuloy pa rin sa mga eskwelahan sa kanya-kanyang voting centers sa oras na ito. Wala pong proklamasyon na itinitigil po dyan sa mga barangays, particular na siguro yung mga Embo Taguig barangays po. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumahok naman ang mga preso sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sinaksihan ni Interior at Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. ang pagboto ng nasa mahigit 300 preso sa Manila City Jail kahapon.
Ayon kay Abalos, makasaysayan ang nangasabing pagboto ng mga persons deprived of liberty dahil ito ang unang pagkakataong pinaboto sila sa BSKA. Sinabi ni Abalos na salig ito sa pagpayag ng Korte Suprema noong Agosto ng 2022 na makaboto ang mga person deprived of liberty o mga bilanggo na naghihintay pa ng desisyon ng kanilang kaso. Bukod sa karapatang bumoto, inanunsyo rin ni Abalos na binigyan ng karapatang tumakbo sa halalan ang mga bilanggo. Sa katunayan, meron na niyang 7 preso sa iba't ibang bahagi ng bansa ang komandidato kabilang ang 5 tumakbong kagawad at 2 naman tumakbo pang barangay chairman. Ayos Akala ko dati mayor lang ang nasa loob ng kulungan, ngayon meron na rin kapitan. Ang tanong, nanalo kaya sila? Alamin natin mamaya sa mga pagtatanong natin o mga updates na kukunin natin kaugnay ng barangay at SK election. Hoy mga mamis! Pwede tayo mag-laundry day today. Kunot noo ka ba lagi kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud and sebum cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! 14 na makalipas ang alas 4 ng umaga, mamalengke nga muna tayo. Nasa Pasig Mega Market ngayon si Noche Kakas. Noche, meron na bang available na barya ang mga tindera? Kasi nitong mga nakarang araw, alam po ninyo, pahirapan ng 50 pesos at saka ang 100. Pag pumunta ka ng gasolinan, papakiusapan ka na, Sir, pwede ho bang ibabayad ho ninyo? Sakto lang. Walang 150. Kahit sa mga sari-sari store, ha? Noche, good morning. Mayong buntag, Kuya Angel, parang yan si Angel, sasakyan yung mga pampasaherong jeep. Barya lang po sa umaga. Tala Kuya Angel, ngayong Tuesday morning, nato na ang presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Pasig City Mega Market. Sa local rice, Kuya Angel, yung special 59 pesos ang kilo, habang ang pinakamurang bigas naman, well milled rice, 46 pesos ang kilo. Bangos dito Kuya Angel, 190 ang kilo, yung tilapia 130, habang ang galunggong na local 220 ang kilo. Sama na rin natin yung beef frank 440 ang kilo, yung beef brisket 380, habang ang kasim 310 ang kilo, liempo 360, habang ang whole chicken 170 ang kilo. Itlog about isa, yung medium size 7 pesos and 50 centavos. Puntahan natin yung ampalaya, 80 pesos ang kilo, yung sitaw 80, ang pechay native 70, kalabasa 50, ang talong bumaba na, nasa 70 pesos ang kilo, at ang kamatis bumaba na rin, nasa 90 pesos. Cabbage sa 160, habang ang carrots 130, habichuelas yung tinatawag na Baguio beans 80 pesos, white potato 170, ang pechay Baguio 70, habang ang sayote bumaba na rin, nasa 40 pesos ang kilo. Sibuyas pula o yung local 140 ang kilo. Isama na rin natin yung garlic imported 140, at yung luya local 150. Siling labuyo bumaba na rin, good news, dahil nasa 250 na lang ang kilo. Isama na rin natin yung kalamansi 90 pesos, lakatan 100, latundan 80 pesos, papaya solo 45 pesos, habang ang mangga galing Davao 200 ang kilo. Sa mga magkakape ngayong umaga, gamit ang sugar white 86 pesos, sugar was 81, sugar brown 79, at yung palm oil 350 ml 25 pesos, palm oil 1 liter 70 pesos. Isama ko na rin yung coconut oil 350 ml 25, habang yung coconut oil 1 liter 70 pesos. Yan ang presyo ng mga kunahing bilihin ngayong Tuesday morning dito sa Pasig City Mega Market. Ulat ko na sa Pilipinas sa DCRH. Ako si Noche Kakas, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Noche, bigyan mo rin kami ng mga update mamaya. Sino mga nanalong barangay kapitan sa iba't ibang mga barangay dito sa Metro Manila, dyan sa iyong AOR, ha? Yes, Angel. Sige, maraming salamat. At congratulations kay Kapitan Leng ng Mambog, Binangon, Rizal. Re-elected po siyang barangay chairman.
Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, tayo po ay nananalangin din po para sa successful operation at speedy recovery ni Congressman PD Barsaga. Si PD Barsaga po ay chair ng Committee on Environment. Napakagaling ho nitong legislator. Sabi nga ni Congressman Ador Prieto, idol, pagaling ka agad. Pagbati din mula sa mga kasamahan niya mula sa Committee on Environment. Para ho sa mga taga-Cavite, ipinalangin din natin ang mabilis na pagaling ni Congressman PD Barsaga. Mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela, lalong-lalo sa mga maglalakwatsa ngayong araw na ito, ha? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ang Shield Mat Soap regularly. Ang Bitablan Shield siya paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Mat Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Samantala sa iba pang mga balita, nagsusumite naman ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ng statements of election contributions and expenditures of SOSE ang lahat ng mga komandandato sa barangay at SK elections. Partikular na tinutukoy ni Abalos sa mga kandidatong nanalo sa BSKE na magsumite ng kanilang SOSE sa COMELEC para sa agarang proklamasyon at huwag nang hintayin pa ang deadline. Sa Republic Act No. 7166 o Synchronized National and Local Elections and Electoral Reforms Act, walang halal na opisyal ang maaaring maupo nang hindi naghahain ng kanilang SOSE. Dapat maghain ng SOSE ang kandidato sa Office of the Election Officer bago ang Nobyembre 29 ng 2023 o hindi lalagpas ng isang buwan pagkatapos ng araw ng halalan. Pinaalalahanan din ng DILG ang mga mananalong kandidato na tiyaking lihitimo ang inventory report ng mga ari-arian ng mga barangay at na-turn over ito sa kanila ng maayos. Hindi lang po mga nanalong kandidato, pati ho mga talo kinakailangan mag-file din po ng SOSE. Arestado naman ang dalawang lalaki matapos na lusubin ang dalawang polling precincts sa Puerto Princesa, Palawan. Pinagwawasak ang mga balota iba pang election paraphernalia. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, inagaw ng mga suspect ang mga balota sa mga nakaduting teacher sa Puerto Princesa Pilot Elementary School sa Barangay Kalipay. Hindi ito napigilan ng mga pulis dahil sa malayo sila sa paaralan batay sa isinasaad ng batas sa eleksyon. Itinigil pansamantala ang eleksyon matapos ang naturang insidente pero natuloy din 2 oras nang makahingi sila ng balota mula sa kalapit na paaralan. Hindi pa umano nagamit ng mga botante mga balotang pinagpupunit ng 2 suspect na agading naaresto. Patay sa atake sa puso ang isang kandidato sa pagka-barangay chair sa Tineg Abra bago magsimulang eleksyon. Pinilala ang nasawing kandidato na si Barangay Lanek Chair Jeffrey Tingday. Inatake din sa puso dakong alas 3 ng umaga habang nasa bahay na kapwa kandidato sa pagka-chairman ng Barangay Lapat Balantay. Ito yung si Bong Beles. Isinugod pa si Tingday sa ospital ngunit binawian din ang buhay habang ito ay nasa daan. Oy, teka muna, si Michelle D pala biyahe na ngayong araw para sa Miss Universe 2023. Isama din ho natin siya sa ating dasal para sa ikatatagumpay ng kanyang laban para sa Pilipinas. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Lilipad na ngayong araw patungong Los Angeles, California ang pambato natin sa Miss Universe 2023 na si Michelle D. Doon manggagaling si Michelle papuntang El Salvador dahil doon gaganapin ang naturang patimpalak. Handang-handa na si Michelle sa kanyang laban pa Miss Universe pero ang paulit-ulit niyang sinasabi ay nagpapasalamat siya sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya, sa mga tulong sa kanya lalo na ang Sparkle Management na siyang nag-handle ng kanyang showbiz career. Pero hindi niya makakalimutan ang kanyang
kanyang pamilya na todo ang suporta sa kanya at pupunta rin sila ng El Salvador para manood at mag-cheer para sa kanya. Pati ang mga malalapit niyang kaibigan gaya ni Rilian Ramos ay pupunta rin doon para magbigay ng suporta. Pero ang isa sa kailangang nandoon at kailangang present siya sa laban ni Michelle ay ang kanyang inang si Melanie Marquez. Ang sabi ni Michelle, super stage mom ang kanyang ina at doon din daw siya humuhugot ng lakas sa haharapin niyang kompetisyon. Pero ang mami rin daw niya ang tiyak na unang mga away kung sakaling hindi raw nito gusto ang kahihinatnan. Kaya marami siyang paghuhugutan ng inspirasyon para sa haharapin niyang laban sa Miss Universe 2023. Dala ni Michelle ang kanyang advocacy on autism awareness dahil meron siyang kapatid na nasa autism spectrum. Pero nandyan din daw ang suporta niya sa LGBTQIA+ dahil aminado naman siyang isa siya roon at nagpahayag din siya ng suporta sa mental health. Kaya good luck kay Michelle D sa laban niya sa Miss Universe 2023 na gaganapin sa El Salvador sa November 18. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Gorgie. Samantala, higit piso kada litro ang rollback sa presyo ng diesel at kerosene. Pero tataas naman ng halos 50 centimos ang presyo ng gasolina. Batay sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, 1.25 kada litro ang bawas presyo sa diesel. Ayan, nakapag-full tank pa ako kahapon. 120 naman ang sa kerosene habang may taas presyo na 45 centimos per liter ang gasolina. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang panibagong adjustment sa presyo ng petrolyo ay bunga ng diplomatic efforts sa Middle East para mapawi ang pangamba na magkaroon pa ng problema sa supply ng crudo at lumakas na ang halaga ng dolyar. Sa datos ng DOE, hanggang October 26, umabot na ng 13 pesos and 75 centavos per liter ang itinaas sa presyo ng gasolina. 11.70 naman, 11 pesos and 70 centavos per liter sa diesel, 6.24 naman sa kada litro ng kerosene. Imbes na excise tax, isinusulong naman ni Senator Amy Marcos na ibasura o tanggalin na lamang ang value-added tax sa petrolyo. Punto ng senadora, ang malalaking importer at mga kumpanya lamang ang makikinabang sa panukalang alisin ang excise tax sa langis. Hindi rin na niya ito magre-resulta ng diskwento sa mga consumer. Naniniwala ang senadora na kung aalisin ang VAT, mababawasan ng 7 piso ang kada litro ng petrolyo. Dapat din niyang nabubuwisan ang lahat ng imported na petrolyo dahil 20 hanggang 30% lamang sa mga ito ang naidideklarang nabubuwisan. Idinaan pa ni Senator Amy na direktang mapapakinabangan at mararamdaman ng mga consumer ang pagtatanggal sa VAT sa petrolyo. Ginawa ni Senator Amy ang pahayag matapos namang sabihin ng Kamara na balak nilang irekomendang suspensyon ng excise tax sa langis kay Pangulong BBM kung patuloy nararatsyada ang taas presyo sa krudo. Iniugnay ng isang kongresista ang mataas na survey rating ni Speaker Martin Romualdez sa ginawang paglilipat ng Kongreso sa confidential funds na mga civilian agency patungo sa mga ahensya na ang talagang mandato ay proteksyonan ng bansa. Ayon kay Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Don Gonzales Jr., ginawa ng Kamara ang desisyon na ilipat ang CIM sa ng mga civilian agency noong panahong isinasagawa ang third quarter survey ng Octa Research Group mula September 30 hanggang October 4. Sinabi pa ni Gonzales na ang malaking pagtaas ng trust rating ni Speaker Romualdez ay nagpapakita lamang na suportado ng mga Pinoy ang desisyon ng Kamara na i-align ang confidential at intelligence fund ng ilang ahensya ng gobyerno. Batay sa resulta ng survey, tumaas ng 60% ang trust rating ni Romualdez nitong October, mula 54% ng July survey. Mula naman sa 55% ng second quarter survey, sumipa sa 61% ang approval rating ni Speaker Martin Romualdez noong October survey ng research group. Naniniwala ang kongresista na alam ng publiko ang nasabing issue dahil naman ito hindi lamang ng mainstream media kundi maging sa social media. Maganda umaga, Pilipinas! Libreng sakay sa araw na eleksyon para ito sa mga katutubo, ibinigay naman ng Morong PNP. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, Aris 37. Good morning, Danny.
Ipagkaloob ng libreng sakay ang Morong PNP sa pamumuno ni Morong Chief of Police Captain Ernesto Clemente II sa ating mga katutubong Aita mula sa Sitio Kanawan kung saan dito sila nakatira hanggang sa Binaritan Elementary School para sila ay bumoto sa Barangay Iskay Election 2023 kahapon. Isinagawa ito nila Police Captain Ernesto Clemente II upang maiwasan mula sa sinumang mga kandidato ang paggamit ng pagkakataon na magbigay ng libreng sakay na maaring magresulta ito ng isang paraan ng pagbili ng boto. Nagpahayag naman ng pagpuri at pasasalamat si Bataang PD Colonel Parmertria sa ginawang inisyatiba nila Police Captain Ernesto Clemente II dahil malalayo sa kontrobersyal na issue ang paghatid ng libreng sakay na pwedeng ipagkalob ng mga politiko sa mga katutubo nating mga Aita. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito, si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Alas 4:28 ang oras sa buong Kapuluan. Bahay nasunog dahil sa improvised kalan. Habang nangyayari ang eleksyon kahapon sa Birac, Antuanes. Diyos marahing aga mga tugang sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Detalye ng balita mula kay Ray Boton Jr. mula sa radyo natin, Birac. Ray. Nasunog ang bahay abang damay rin ang katabi nitong bahay dahil sa naiwang pinakulo ang tubig gamit ang improvised kalan sa Palnab del Sur sa bayan ng Virac sa probinsya ng Catanduanes. Ayon kay Conchita Abobo, iniwan niya umano sandali ang pinakulo ang tubig para kunin sana pagkain ng baboy sa mga kapitbahay. Mabilis umanong kumalat ang apoy dahil gawa umano sa light materials ang bahay at nadamay rin ang katabing bahay nito. Sa pahayag ng Virac Fire Station, alas 9:27 ng umaga nang mangyari ang sunog at dahil umano sa bucket relay ng mga residente ay pagdating sa lugar ng BFP ay naapula na ito. Habang inideklarang fire out naman ito ng BFP Virac alas 9:52 ng umaga, nanawagan naman ang nasabing opisina na huwag iwanan ng mga niluluto sa bahay upang maiwasan ang ganitong pangyayari. Mula sa kaunaw ng radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mabalos, Ray. Napili naman ang Makati City Local Government bilang isa sa 6 na finalists sa prestigious na World Smart City Awards 2023 sa Barcelona, Spain. Ang Makati ang nag-iisang lungsod sa bansa at sa buong Asia-Pacific region na napabilang sa finalists ng City Awards category. Nananawagan si Makati Mayor Abby Binay sa lahat ng Makaticense na ipagdasalan tagumpay ng lungsod para sa nasabing event na tumanggap ng 411 entries mula sa 63 bansa. Ayon kay Mayor Abby Binay, ang entry ng syudad ay Makati City Revolution empowering the city to become better stewards of energy and environment. Sabi niya, nagpapakita ito kung paano ang Internet of Things. Kaya IoT. Kaya pala IoT Revolution. Ang Internet of Things o devices ay lumilikha ng data-driven na mga patakaran at posibleng behavioral transformation ng mga mamamayan ng Makati. Matatandaan na noong 2019, tangyang ang Makati rin ang nag-iisang finalist mula sa mga entry galing ng Pilipinas. At simula noon, hindi huminto ang nasabing lokal na pamahalaan sa pagbuo ng mga programa sa pagpapatupad ng mga innovation para sa iba pang sektor at aspeto ng pamumuhay. Binati naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez, si Iglesia ni Cristo Executive Minister Brother Eduardo B. Manalo sa pagdiriwang nito ng kanyang 60th birthday ngayong Martes, October 31. Nagpasalamat din ang mag-asawang Romualdez kay kay Ka Eduardo sa kanyang kind heart sa pagsaserbisyo sa Diyos sa bansa na mayroong damdamin at malasakit. Kinilala naman ni Congresswoman Yeda Romualdez si Ka Eduardo sa kanyang paghubog ng mabuting karakter ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan. Sinabi pa ng Lady Solon na maswerte ang mga Pilipino sa Iglesia ni Cristo na patuloy ang ginagawang pagtulong sa mga mahihirap. Ginugunita ni Congresswoman Yeda Romualdez ang ginawa ni Ka Eduardo na pagtulong sa mga kapuspalad sa pamamagitan ng spiritual livelihood at na iba pang mga assistance program ng INC. Hiling ni Speaker Romualdez ang patuloy na tagumpay ng leader ng INC sa mga hangarin nito para sa mga Pilipino bilang moral compass ng bansa.
Happy birthday kay Ka Eduardo Manalo ng Iglesia ni Cristo. Ngayon po ang kanyang 68th birthday. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna. Baka kayo may mga importanteng lakad. Huwag kalimutan pagbaunin po ang inyong mga mahal sa buhay ng family alcohol. Lalong-lalo na yung mga maagang pupunta ho sa mga simenteryo, ha. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Aba, yan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DZRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Uy, hala, ngayong araw na ito ay ihati din sa kanyang huling hantungan si Bishop Enrique Rick Macaraeg sa Malasique, Pangasinan. Santos siya kabasan, itsi kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Sa mga taga Bugalyon, sa mga taga Lingayen. Magandang umaga sa inyo, ha. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Freddy. Kahapon ay inilibot muna sa poblasyon Malasique ang mga labi ni Bishop Enrique Rick Macaraeg ng Diocese of Tarlac bago ito pinasok sa St. Ildefonso Parish Church para sa isang banal na misa na pinangunahan nila Bishop Fidelis Layog, Auxiliary Bishop, na dinuluhan din ni Bishop Socrates Villegas ng Lingayen Dagupan Archdiocese. Sumama rin sa prosesyon ng mga clergy at higit 100 mga kaparian. Matapos ang huling banal na misa para kay Bishop Rick sa Malasique, ay dinala na ito sa San Sebastian Cathedral sa Tarlac at ngayong umaga ng alas 9 ay ihahatid na ito sa kanyang huling hantungan. Magugunit ang Lunes ng umaga, October 23 ng masawi sa cardiac arrest si Bishop Macaraeg sa Malasique Covered Court habang naglalaro ito ng basketball. Sumakabilang buhay ang obispo sa edad na 67 at kahapon pag-alis ng kanyang mga labi sa bayan ng Malasique ay puno ng pighati at kalungkutan ng kanyang mga kamag-anak, kaibigan at mga nagmamahal sa kanya sa kanyang bayang tinubuan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Samantala, asahan na ang pagigting pa ng police visibility sa Entertainment City. Ito matapos sa mga makatanggap ang Philippine National Police ng 8 patrol cars mula sa Bloomberry Cultural Foundation Incorporated, ang charitable arm ng Bloomberry Resorts and Hotels Incorporated. Isinagawa ang turnover ng mga donasyon ng patrol car matapos na aprobahan ng BFCI ang pagpapalabas ng 10 bilyong piso. 10 milyon lang. 10 milyong pisong pondo para sa pambansang pulisya para sa pagbili ng 6 na units ng mga sasakyan. Toyota pa ito, ha. Para sa Southern Police District, meron pang 2 Innova. Pinuri naman ni PAGCOR Chair Altenco ang BFCI sa naturang inisyatiba. Ay naman kay BFCI President Donato Almeda, malaking tulong ang mga patrol cars sa Southern Police District sa pagpapalakas ng police visibility at mabilisang pagtugon kung kinakailangan. Magandang umaga kay Captain Bong Riamon dyan po sa General Santos City. Mamaya po ang tabayanan po ninyo, makakausap natin si Captain Bong, ha? At ang pag-uusapan natin ay organic agriculture. Paano nga ba natin mapapalakas ang ating pagsasaka, lalong-lalo na sa pag-aani ng palay sa pamamagitan ng organic fertilizer. Resulta naman ng barangay elections magre-reflect sa national level ayon sa Pangulong BBM. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH13. Let, good morning. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng mga barangay sa resulta ng national election sa bansa.
Ayon sa Pangulo, napakahalaga para sa mga politiko ang resulta ng barangay election. Kapag kasi anya sinabi ng mga opisyal ng barangay na makapagde-deliver ito ng partikular na bilang ng boto, ay totoo ito. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi maliit na bagay ang barangay election at hindi dapat baliwalain dahil magre-reflect ito kalaunan sa national elections gaya na lamang sa paparating na midterm election sa May 2025. Ang mga barangay kasi anya ang malalapitan para sa kailangang boto ng national candidates. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:37, magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Kidapawan City. Kumusta na kayo, ha? Lalong-lalo na sa mga nanalo sa katatapos na barangay elections. Kapitan Mating ng Barangay Balindog, congratulations, ha? Pinaimbestigahan ni DILG Secretary Benhur Abalos sa Philippine National Police ang posibleng pananagutan ng Pasay City Police Chief sa nadiskubreng human trafficking operation sa syudad. Sa liham na ipinadala ni Abalos kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., inatasan ito ang kapulisan na imbestigahan ang nabistong iligal na aktibidad sa Pasay. Pinasisibak din ng kalihim kay General Acorda ang commander ng lahat ng mga ang lahat ng mga miyembro ng police substation na nakasasakop sa lugar. Una nang sinalakay ng ang dalawang Pogo PIRMs sa kanto ng Harrison at William Street sa Pasay noong October 27 kung saan nailigtas ang 589 na mga biktima ng forced labor at 7 babaeng biktima naman ng sexual exploitation. Magandang umaga ho sa mga suki natin dyan sa Las Vegas, Nevada. Natangayan ng motorsiklo ang isang snatcher sa Las Piñas City matapos niyang hablutin ang cellphone ng biktimang si Mark Rosel Zapata. Batay sa report, nasa Alabang Zapote Road si Zapata nang hablutin ang kanyang cellphone pero hinila niya ang snatcher dahilan para magpambuno sila. Nakakuha ng pagkakataon si Zapata na makuha mula sa suspect ang susi ng motor nito. Kaya mabilis niyang pinaandaran sa sakyan at dumiretso sa Las Piñas Police Station upang i-report ang naturang pangyayari. Hinahunting na ng mga pulis ang suspect sa kanyang bahay sa Bacoor City sa Cavite. Akala ko sa ano lang ito, di ba? Sa mga TikTok lang natin ito napapanood, yung snatcher o yung hold-upper. Biglang bababa ng motor, iiwanan niya kanyang motorsiklo. Itatapon yung bag. Ayan, tapon ng bag, yung biktima pupunta dun sa motor, tatangayin yung motor. Nagkatotoo. Marami din palang natututo sa barangay, sa mga nakikita nila sa TikTok, ha? Barangay at SK elections sa Cordillera, partikular na sa Abra, naging maayos at matahimik namang naidaos. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez. Good morning, Romy. Good morning. Sa kabila ng ilang naitalang election-related incidents sa Cordillera Region, naging mapayapa sa kabuuan ng barangay at SK elections. Merong 8 insidente na na-monitor habang nagaganap ang botohan sa 1,177 barangay sa 77 lungsod at munisipalidad sa rehiyon. 5 sa 8 insidente ang naberipikang election-related incidents, 2 ang kasalukuyang biniberipikang, samantalang ang isa ay hindi election-related na pawang nangyari dito sa lalawigan ng Abra. Sa kabuuan ay naging matiwasay na nairaos ang barangay at SK elections dito sa lalawigan ng Abra. Sa kabila ng mga naunang report na magiging magulo, ang ilang lugar dito sa Abra na tulad sa Bukay ay madaya namang nakaboto. Ang ating mga kababayan kahapon, malaki ang ginampan ng tungkulin ng mga security forces ng Armed Forces of the Philippines, mga personal ng PNP at mga guro para maayos at tahimik ang DSKE sa lalawigan ng Abra. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Romy, mga ilang porsyento na ang naipoproklama? Hanggang kagabi, siguro about mga 50 kagabi. Kasi may medyo mabagal, talagang binantayan naman ang ating mga kababayan, lalo na yung mga kandidato. Ito yung nangyari canvassing. Pero just the same,
wala namang naging aberya sapagkat tuloy-tuloy naman ito. At by this time, malaki na yung porsyento siguro ng mga natapos na ng canvassing at proclamation ng mga kandidato dito sa lalawigan ng Abra. Mamaya siguro malalaman natin ang kumpletong detalye ng kabuuan ng naging resulta ng halalan dito sa Abra, Catalang Angel. Marami naman yata, Kar Romy, ang partner, marami ang tawag dito, walang kalaban, di ba? Lalong-lalo na yung mga nagsipag-atrasan. Oo, hanggang kahapon kasi, may nadagdagan pa yung umatras. 293 in fact yung umatras, may umabot kahapon sa San Isidro at talaga namang mabilis dahil siyempre wala nang kalaban yung iba. Pero just the same, nagbantayan pa rin yung mga areas na may naglaban na kandidato, lalo na sa punong barangay. Sige, bigyan mo kami update, mami. At least naging matahimik, contrary doon sa inaasahan natin na dahil nga sa marami ang nag-withdraw, akala natin may takutan. Ayun naman pala talaga nag-usap na. Ang nangyari dito, yung binabantayan na bukay, naging tahimik. Nalipat naman sa iba, tulad sa Pineg. Sige. Anyway, magkakamag-anak naman yan eh. Oo. Siguro, nahiya sila kay Executive Secretary Lucas Bersamin na nagbantay ng buto dito sa Bangged. Oo, nakita ko yung post mo na talagang si ES, dumayo talaga dyan, Oo. Maganda ang ginampanan niyang ikon. Sapagkat veteran pala, si Executive Secretary Bersamin pag ganito may election sa lalawigan ng Abra. Siyempre, taga-riyan siya. May mga kamag-anakan ba si ES na tumakbo? Hindi. Obviously, marami. Wala. Wala? Wala. Walang direktang kamag-anak. Pero... Wala. Sa Bangged, kumusta sa Bangged? Ay, okay. Siyempre, dito kasi yung ancestor of ng mga Bersamin, tahimik, kapagkatahimik. May mga ilan na kahapon, konting mga aberya lamang, pero just the same, naging maayos ang election dito sa mga area ng Bangged. Sino bang mayor ng Bangged ngayon? Si Mayor Mila Valera. Valera pa rin. Yung asawa niya, yung governor naman, yung asawa niya, si Governor Dom Valera. Yung anak nila, yung Vice Gov, si Joyce Valera. Tapos yung Vice Mayor naman ng Bangged, yung anak, yung apo ni Ma'am Mila, si Kiko Bernos. Mga kamag-anakan din naman ni ES yan eh. Mga magbibinsa naman yan. Alam mo bang marami din kami kamag-anak dyan? Sa Bangged. Taga dyan ang tatay ko eh. Kasi yung barangay namin dito sa Zone 7, pagkakalapit namin lang yung tinitira namin dito sa bahay ng mga Bersamin. Yung barangay kasi namin dito, Zone 7. Sige. Anyway, sige, congratulations ha. Maraming salamat sa lahat ng mga nanalo. Congratulations, Karomi. Maraming salamat, Just Gina. Wala dito sa lalawigan ng Abra para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pansamantalang isasara ang Angat Hydroelectric Power Plant sa loob ng 61 araw simula November 6 hanggang January 6, 2024. Mahaba. Ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System, magsasagawa ng repair ang Angat Hydropower Corporation bilang bahagi ng modernization. Line ito na matiyak ang stable water supply sa mga kabahayan at irigasyon na sinusuplayan ng Angat. Yan man tiniyak ng MWSS sa mga residente ng Greater Area Manila. Tuloy pa rin ang sapat na supply ng tubig sa kabila ng 2 buwang shutdown. Para ho pala sa mga hahabol pa rin ang kanilang pamasko sa kanilang mga mahal sa buhay, huwag nating kalimutan ha. Ang Tangerine Chocolate ay available po pero agahan daw ho ninyo ang pagpiplace ng order. Tawag na ho kayo sa 0919-095-5935. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dating umaasa sa Kopra. Aba ngayon mga MSMEs na ha. Ayan ha. Abay mantakin ho ninyo.
Gumanda ho yung kanilang produksyon ng kakao dahil yung mga planting material ng kakao galing Davao na hinakot ni Dr. Helen Tan, nag-thrive din naman sa ilalim ng mga nyugan dyan sa lalawigan ho ng Quezon. Tapos nag-develop po sila ng mahigit 10 variants na ang mga raw materials ay nanggaling din po sa harvest ng ating mga magsasaka. Kaya tulungan po natin ang ating mga magsasaka. Pagka tinangkilik po natin ang tangerine chocolate, ito po ay pagtulong natin sa mga magsasaka, pagtulong na rin po natin para lumakas ang ekonomiya ng ating bansa. Tangerine chocolate available sa 0919-095-5935. Pero dun ho sa mga order abroad, i-check ho ninyo ang availability ng mga variants na gusto ninyo sa tangerinechocolate.ph. Andiyan na ba si inaayos pa? Sige. Kasi mahalaga ho na makausap natin si Captain Bong Ramon. Yan, okay na yata eh. Maganda na yung try natin ha. Via Zoom, nag-a-adjust lang si Captain Bong. Magpapa-opera po sa puso si House Committee on Natural Resources Chair at Cavite Representative Elpidio Barsaga Jr. sa Estados Unidos. Sa kanyang Facebook, inanunsyo ni Barsaga na sasalang siya sa open heart surgery at nakalipat na siya pa US kahapon. Humihiling ang kongresista ng dasal sa publiko para sa matagumpay na recovery at operasyon. Sinabi pa nito na ipagpapatuloy niya ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa mga taga Dasmariñas kapag bumalik na ang kanyang lakas. Magandang umaga, Pilipinas! Kinakailangan ho yata ni Chairman PD Barsaga ng Ultabayo. Oo. Ayan para doon sa mga hindi magandang tulog, lagi hong masakit ang ulo pagkagising kapag kulang ang oras ng tulog, kagabay ho natin ang Ultabayo. Ayan batay ho sa mga pag-aaral, ang sleep deficiency kasi o puyat at stress ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. Kaya kinakailangan natin ng sapat na tulog. Hindi lang yung sapat na tulog, kundi yung kalidad na tulog. Pagka magandang tulog, magandang gising. Ayan, nakapagpapahinga ng husto ang ating katawan. Kaya para siguro makaiwas tayo sa mga problema sa sakit ng puso, magkaroon tayo ng magandang tulog. Mabuti na lang natuklasan na po ang kauna-unahang postbiotic food supplement dito sa Pilipinas. Ito nga pong Ultabayo. Ang postbiotic po ay na-develop ng mga dalubhasa diyan po sa mga laboratorio ng Japan. Tinuklas at inaral ho yan ng mga eksperto sa Japan at ang ginawa naman ng Theoxis Health Ventures ay inilagay yan sa isang kapsula at yan po ay tinatawag na Ultabayo. Aprobado po ito ng Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor. Ayan para ho doon sa mga nagtatanong, available po ito sa Lazada, Shopee at TikTok. O dili kaya tumawag ko kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Kung kayo nakakaranas po ng tinatawag na sleep deprivation, subukan po ninyo ang Ultabayo. Ayan available po ito dyan sa Zamboanga City. Buenos dias sa mga kababayan natin dyan sa Zamboanga. Sa Joann's Pharmacy at sa mga taga San Pedro Laguna naman, available ito sa Pasmed Pharmacy. Ayan Pero dito sa Metro Manila, malapit-lapit na rin pong maging available sa mga pangunahing butika. Magandang umaga, Pilipinas! Namumroblema tayo sa mahal na fertilizer. Kaya ang ginawa ho naman ng TESDA sa pakikipagtulungan ng grupo nila Captain Bong Ramon, sinubok ho nila kung yung vermicompost na una nang nasubok ng DOLE sa kanilang mga saging at saka sa pinya, uubra talaga para ho sa saging sa palay. Kasama natin ngayon ang isa po sa mga ipinagmamalaki ng mga Pilipino inventors, si Captain Bong Ramon. Captain Bong, good morning. Good morning, Kuya. Ay, teka muna, nagpi-feedback. Pakipatay ho siguro mo yung monitor, Kuya Bong, para mas yan. Pakipatay yung monitor para hindi tayo nagpi-feedback. Anyway, ang ginamit po dito ay Bermity.
yung bang pinadami ho nilang dumi ng bulate sa pamamagitan ng fermentation gamit po ang isang natatanging imbensyon, yung pong Rex Compost Tea Brewer na matagal na na-develop ni Captain Bong. Pero finally, ngayon po ay nasusubok na po sa palay. Tama ba ito? 3 out of 4 test na techno demo hindi rin gumamit ng pesticide. Captain Bong, magandang umaga. Kayo nga magkwento, anong nangyari? Hindi, actually, yung ano kasi, yung Philippine Orchard, naging ano siya, TBI, no? Yung sa TESDA. Okay. So araw, sinasabi sa akin, maganda sa palay, hindi ko naman kasi na-validate. Ngayon, nagtuturo kami ng naging provider kami ng training ng TESDA. So, during the process, meron kaming 4 na techno demo farm. Okay. Ngayon, techno demo farm ay in-sprayan namin, no? Dinagdag namin sa protocol yung spray ng Vermithing, no? Ito yung ating Rex Compost Tea Brewer. Para lang, sabi ko noon, ay madagdagan yung ani. Pero marami kaming na-discover rito na siguro dahil lahat ng site namin, yung 4, Teka muna. Dalawang Captain Bong? hindi site ng TESDA na inisipin namin. Hello? Captain Bong, siguro lipat tayo para mas malinaw. Kahit na wag na siguro via Zoom, Malu, itry natin yung ibang... Tuloy ako, Jeff. Para makuha natin yung mas malinaw na feed natin. Anyway, RSTV, pakita mo nga ano yung compost tea brewer na binabanggit ho natin. Ang compost tea po, compost tea brewer, matagal na pong na-develop ng grupo ni Captain Bong Riamon. Ayan, simpleng-simple lamang po. Magparami ka ng bulate. Yung bulate, magpo-produce po ng dumi, di ba? Yung vermicast. Pagkatapos, ayan, gagawin po itong brewer sa pamamagitan po ng simpleng-simpleng technology. Actually, ito po pala ay nung panahon ni Secretary Artiap, ginamit nila for ayan, 2 numero yung nandyan ni Captain Bong. Para matulungan po natin yung ating mga magsasaka. Ginamit ho ito para sa produksyon ng iba pang mga agricultural crops. Pero ngayon lamang po ito na validate talaga ng husto para ho sa para sa palay. Kaya malaking bagay po na ito'y ma-implement ho na. Ayan ganyan ho yung kalidad ho ng harvest ng resulta ho ng produksyon ng palay. Nito pong gamitan po nila nito pong compost tea brewer. Nitong compost tea, hindi compost tea brewer, ng compost tea. Anyway, mamaya, para maikwento ho ng lubusan, i-restablish natin ang linya ng koneksyon ng komunikasyon ni Captain Bong Riamon. Maganda umaga, Pilipinas! Desisyon ng Kamara na ilipat ang confidential funds factor sa mataas na trust rating ng Kongreso ayon sa pinakahuling survey ng Octa Research. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Riconan, RH12. Manang Milky. Malaking faktor at desisyon at posisyon ng Kamara sa issue ng confidential at intelligence funds sa patuloy na pagtitiwala ng publiko sa Kongreso. Itong iniugnay ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. kung bakit mataas ang Kamara sa third quarter survey ng Octa Research. Nakuha si House Speaker Martin Romualdez ng 60% trust rating at 61% satisfaction rating na parehong mas mataas ng 6% sa nakuha nito sa second quarter survey. Ayon kay Gonzales, ginawa ang third quarter survey ng Octa Research mula September 30 hanggang October 4. Ito ang panahon kung kailan nagdesisyon ng Kamara na ilipat ang confidential funds patungo sa mga security agency para sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad ng bansa. Naniniwala si Gonzales na kinikilala ng publiko ang mga nagawa ng Kamara gaya ng paglaban sa mataas na presyo ng mga bilihin, iligal na droga at mga naipasang panukala para sa ating ekonomiya. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Riconan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, para ho sa mga naghahanap ng bahay. May kalidad na bahay, yung pong bahay na
Okay sa ano kahit sa tawag dito, kahit sa mga flood-prone areas, ano Yung pong si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor at Samira, tuloy pa rin po yung kanilang alok na 20,000 pesos all-in down payment. Lipat bahay ka na kaagad pagkatapos po ng 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At ano pang iniintay po ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ang kagandahan ho nito, doon sa loob mismo ng township, nandun ho yung simbahan, eskwelahan, palengke, mga grocery stores, at higit sa lahat munisipyo. Yung City Hall ho ng Mabalacat nasa loob po mismo nito pong township na ito. Malapit lamang po sa Sibera Prestige. At ano pang iniintay nyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kaya ho doon sa mga suki ho nating nakikinig dyan po sa Central Luzon, makipag-ugnayan na ho kayo dito po sa mga numero ito. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Kung ngayon po kayo magpapareserve, may chance pa kayong manalo ng bagong kotse. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, try natin ulit si Captain Bong Ramon. Captain Bong? Good morning, Jel. I hope it's clear na. Ayan, malinaw. Mas malinaw ho yung, mas malinaw na itong signal natin. Anyway, kanina nababanggit ko nga yung programa nyo, yung pakikipagtulungan nyo sa pangalan nito. TESDA, no? TESDA, oo. Gaano karami ang enrollees, Captain Bong? Actually, ngayong panahon, meron kaming 4 na klase. Okay. Yung 4 kasi yun ay 25 each. Meron kaming 100 training, no? Natapos na yung training. Okay. Along the way, meron siyang tinatawag natin na kasabay nung na 4 months ng palay. So, meron palay na... Teka. Captain Bong, kaganda talaga ng signal ng telco natin. Wag na lang siguro magsung si Captain Bong sa Zoom para ang ginagamit niya. Landline. Parang may nagdadial sa inyo dyan Yan. I-establish natin na maayos para mas malinaw, para maintindihan ng ating mga farmers. Kasi yung pinoproblema ho natin, mataas na presyo ho ng fertilizer. Ito ho yung sagot, RSTV, pakita nga natin uli yung resulta ng harvest nung mga sakahan na sumailalim sa demonstration. Diyan po sa dyan. Teka, ayan, okay na si Captain Bong? Captain Bong? Yes. Ayun. Okay na, Jel? Ayan, mas malinaw. Okay. Okay. So ganito 'yon. So meron talagang 4 na site, no, na Techno Demo Park. So ang ginawa namin, dinagdagan namin ng protocol, in-sprayan namin ito ng Vermity. No, yung sa compost brewer natin. So nagulat kami sa resulta kasi out of the 6 sites, isa lang yung in-sprayan namin ng insecticide kasi nahuli siya ng tanim. Pagka harvest lumipat doon, no? But yung 5 ay wala siyang pesticide, insecticide na ginamit. Insecticide. Oo, pwede palang ilusot ito na walang insecticide. Ngayon, doon sa site, 4 doon yung sa TESDA, no? Yung kasama sa training namin. So, ang isang nakita namin doon, masyadong mataas ang harvest, no? Normally, ang farmers ay between 70 to 90. Yun yung magandang harvest nila. Pag nag-100 sila, maganda na yun, no? That's a good harvest, 5 tons. Dito, ang nakuha namin, isang 120, 130, isang 145, 50. So, doon sa pinagdag lang naman na yung Captain Bong, may nagdadial yata anong linya ni Captain Bong hayaan nyo na lang muna magsalita si Captain Bong. Anyway, so ganong kaganda yung harvest. Ang ginamit lang talaga natin dito, organic fertilizer? Kasi Teka. Captain Bong, i-redial talaga namin sino nagpipindot? Sa kanya mismo? Oo.
Hindi naman, napapanood natin si Captain Bong dito. Wala naman pumipindot sa kanyang linya ng telepono. No? Anyway, magandang umaga ho sa ating mga taga-telco. Ganda talaga ng serbisyo nyo. Ha? General Santos lamang ho itong kausap natin. Ha? Hindi po ito Moon o kaya sa Sun. Ha? Nandyan lamang ho si Jensen yung kausap na. Sige, try natin ulit. Captain Bong. Kasi touchscreen. Anyway, sige, i-establish na lang natin na mas malinaw para mas maintindihan ng mga magsasaka. Malaking tulong po ito dahil kung inireklamo natin pagkamahal-mahal ng synthetic fertilizer o commercial fertilizer, ito ho, kayang-kaya ho ninyong i-produce sa loob po ng inyong mga tahanan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga taga Bureau of Internal Revenue. Lalong-lalo na yung isang taga-BIR na may pinatatayong mansyon dyan sa Kawayan, Isabela. Mamaya magkumustahan ho tayo ha. Balikan muna natin si Captain Bong Riamon. Ito sila Captain Bong Riamon. Malasakit ho nito para sa bayan. Ano ha? Captain Bong. Ayan. Okay. Oo. Iyan, maganda na. So ang ano kasi dito, ang RCEP kasi yan yung protocol talaga ng government sa TESDA. So ang ginawa lang namin dito, dinagdagan namin ng composite brewer yung protocol. No? So yung composite naman natin 100 peso per hectare per spray lang yan no? So makonting dagdag. So yung mga na-discovery namin na yung mga harvest namin, yung 125 sacks is on top of good, no? Yung 100 kasi yung good harvest ng farmers. So, ang mga na-harvest namin, 125, 135, 145, at 153. So validated siya na pag in-spray mo siya ng composite brewer, tataas ang harvest mo. No? Yun yung nakita namin. Kasi, bali, 4 na site namin at saka 2 another site. So, 6 na site yung nagsabi na mataas talaga ang pwede mo ma-harvest. Kasi, ang isang fertilizer na rin yung composite brewer at the same time pinapatibay niya yung halaman, no? At saka direct yung input mo sa mabigat ang palay niya dyan. Yun ang isang napansin namin. Captain Bong, so wala kayong ginamit na commercial fertilizer? Meron pa rin. Meron pa rin yung protocol. Meron pa rin commercial fertilizer. Hindi lang, kasi hindi mo pwedeng baguhin yan, no? Protocol ng government yan So, dinagdagan lang namin. Kasi normally, like for example, in one area dun sa Tablao, gumagamit sila ng chemical fertilizer din dati. They only harvest 16 sacks sa 1/4, hectare. So, dito, nung dinagdagan na ng composite brewer, naka-harvest na sila ng 29, Almost more than double ang increase ng yield. Teka muna, kung meron na tayong reinforcement ng, kasi nga alam naman natin yung compost is also fertilizer, meron bang probability na mabawasan natin ang commercial o yung synthetic fertilizer? Meron. Actually, ang ginamit lang namin, maniwala ka, alam mo, fertilizer na ginamit lang namin per hectare is 4 na sako lang. Yun na yun. Intercropping? Intercropping, 10 hectare. Sa buong cropping? Sa buong cropping, 4 sacks lang? 4 sacks lang. Ganun, lumiit ang input, nadagdagan yung harvest, pero ang nakikita kong pinaka-grabe dito, posible palang hindi mag-spray na insecticide. Na-validate ng imagine mo dyan na yung pesticide. Direct
ini-spray sa palay yan. So yun ang gusto kong susugan kasi gusto kong pumunta sa higher research, no? Kasi if we can even increase 20% of our, yung pinakamababa na yan, 25% of our harvest, baka hindi natin mag-import ng rice. Wow. Okay, Captain Bong, anong coordination ang ginagawa nyo sa DA12? Actually, nag-uusap na kami pero hindi pa kami talaga nakapag-usap ng kasi nung Organic Congress speaker ako, present ko rin ito. So, mag-uusap kami tungkol sa higher research, no? It could be DA or could be DOST, no? So, para talaga natin, ma-pinpoint talaga natin. Okay. Na, kaya although validated siya ng 6 na result, na same lahat ng result, ay mas maganda talaga yung marami pa akong gusto malaman dyan eh. Okay. Hindi, tsaka kasi tsaka yung mga parameters na titingnan din natin, halimbawa, yung climate during the time, di ba? Will it be similar? Tapos ito, irrigated to, di ba? Irrigated, mga irrigated ito. Okay. So ang gusto kong matignan dito, talaga yung validation. Kasi sabi ko nga, kahit na 25% lang increase ng harvest sa buong Pilipinas, malaki yun, no? Na pwede natin, 25% above the good harvest. Okay. Captain Bong, hindi sa harvest nila. Okay. Kasi magandang harvest. Captain Bong, di ba marami-rami na kayong naipamahaging compost tea brewer nung panahon ni Secretary Art Yap? Saan nila ginamit yun? Hanggang ngayon, Jel, ayun ba ginamit sa palay, ito lang kasi first time na ma-validate ko talaga na ganito. Kasi marami na nagsasabi sa akin nakakuha ng compost tea namin. Ginagamit nila sa palay. Okay. Nag-i-increase. Pero that time, lumilipad ako, so hindi ko ma-validate, no? This one, validated namin kasi ako mismo yung nagtanim ng palay na during the TESDA scholarship program. So, dito lang na. At saka maraming gamit ito. Ang subok na talaga dyan, yung gulay ng mga farmers, ay talaga namang bawas yung kanilang pesticide. Meron siyang dyan pati yung fungicidal effect niya, no? Hindi mo kailangan mag-spray ng fungicide. So, malinis ang halaman, malinis ang palay. Tapos yung like say Congressman Y. Coratnon, yan ang pinalit niya pang-spray sa kalamansi niya kasi matakaw ang fungicide, ang kalamansi, no? So, na-arrest niya yun. Marami nang pinuntahan nito sa fruit trees. Yung ini-spray nila, ginagamit. Until now naman, kumukuha ang Department of Agriculture. May order sa amin ngayon na pinipil up namin. Tuloy-tuloy. Pero ang point ko lang dito, kasi ang pinakamabigat na problema natin ngayon is rice. Now, nakakita tayo ng window. No? Nakakita tayo ng window na pwede palang i-increase. No? Pwede palang walang insecticides. So, ito yung gusto kong tutukan talaga ng research ngayon, no? Okay. Na how far we can go, no? Ganun. Bukod sa TESDA, sino bang nagpapand ng R&D na ginagawa ninyo, Captain Bong? Captain Bong, bukod sa TESDA, sino pang nagpo-provide ng funding sa inyo? I'm hoping na initially nag-usap kami ng DA, no, sa region, pero hindi pa talaga nag-usap. Ang isang pwedeng kausapin dito yung DOST, no? Okay. So that is a preparation for cropping next year. No? Tama-tama siguro yan. Sige. Para mas massive natin magamit dahil una-una ito local technology. Number 2, kamura mag-produce. Pangalawa, environmental friendly dahil hindi ka gagamit ng pesticide. But more importantly, ito kaya ho ninyong i-produce sa likod ho ng inyong bahay, di ba? Mag-aalaga ka ho ng bulati, di ba? Yun. Isa pa yan, Jel. Isa pa yan na maganda kasi like TESDA, no? Ang TESDA hindi lang yung kanilang regular program. Yung technology namin dito na ginagawa sa Felicidad Orchard ay ginawa na ring scholarship program ng TESDA. Okay. Ito yung amin locust fertilization and feeds production, 5 days training. So scholarship na siya ng TESDA, although
ito yung na-develop namin technology dito sa Felicidad Orchard. Sige. So yun. Para doon sa mga interesado, Captain Bong, mga LGU po, pwede ho kayong makipag-ugnayan dahil nagpo-provide ho naman ng training din sina Captain Bong. Ang kagandaan ho dito, napaka-minimal ho ng charges nila. Pagka may test na kayo dyan, baka po pwede pang test na ho mag-pondo. Anyway, actually, Jen, nung 2 months ago, na-invite ako ng Go Negosyo, mga local government ang doon, ang mga participants. Yun yata, wino-workout din yata nila na kung pwede madala yung training namin ng low-cost fertilization sa ibang lugar, no, aside from General Santos. Okay. Ang kagandahan ho nito, napakamura ho. Maniwala ho kayo, ang mura. Magkano lumalabas, Bong, per hektar itong foliar fertilizer nyo? 100 peso per hectare. 100 pesos per hectare. Kita ho nyo per spray. Kung mag-i-spray ka ng 14 times, no, during the palay, 1,004. Yun na yun. 1,004. Yung isang farmer namin sa Kiamba, sa Sarangani, sa 18 pesos, no? Umita siya ng 118,000 per hectare gross. Wow. Ganun kalaki yung kinita ng farmer. Sa 18 pesos pencil, Okay. Kaya sabihin mo, kahit na yung 18 sa preparation, may 100,000 net ka, that will be a good income for farmer per hectare. Correct. Captain Bong, huwag kang magsasawa. Basta hanapin ho ninyo Felicidad Gardens or anong Facebook page mo? Felicidad Orchard. Felicidad Orchard. Organic. Felicidad Orchard, yun pong i-google po ninyo para makita ninyo at makausap po ninyo online si Captain Bong. Wag na yung number mo, Captain Bong, dahil baka maraming mangutang sa iyo. Lalong-lalo na mga tanong sa election. Maraming salamat, Captain Bong. Maraming salamat po sa inyo. Ingat. Thank you very much again. Tuloy lang natin ito. At we're hoping na masolve natin yung problema ng bayan. Ayan. Thank you. Thank you. Thank you. Si Captain Bong po ay hindi barangay kapitan. Captain po ito ng airline. Piloto po siya ng airline na nung magretiro nag-focus na ho dito sa pagpoproduce ng mga technology na makatutulong po sa ating mga magsasaka. Ayan kaya ako hindi nahihiyang i-promote itong ganitong klase ho ng mga programa kasi malaking tulong po para sa sektor ho ng ating pagsasaka. Kaya lang ito itong technology na ito na-develop nung panahon pa ni Secretary Estrella Alabastro. Kasi talaga noon ang research and development natin matindi ang focus, Ngayon ang DOST natin, Department of Speeches and Travel lang di ba? Puro pasyal-pasyal lang at saka speech ang inuuna di ba? Ginagaya tuloy sila ng DICT, Department of International Conference and Travel. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Ganda umaga, Pilipinas! Sa mga taga-barangay 489, antabayanan po ninyo dyan sa Sampaloc, Maynila, nasa may Dangwa area. Si Sherwin Alvaro. Teka muna, samantalay natin pagkakataon at nabulabog natin ang napakaaga si Chairman George Garcia ng COMELEC. Chairman George, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po Sir Angel at magandang umaga po sa mga kababayan natin. Congratulations. Overall, naging matahimik naman yung eleksyon. Tama po kayo Sir Angel. Subalit siyempre may mga ilang gusot, may mga ilang insidente at may mga ilang pa tayong mga inaayos. Lalong-lalo niyo po dyan sa may bandang Bangsamoro area. Pero at least po generally sa buong bansa, magmula po sa Carl hanggang doon sa dulo ng ating bansa sa South ay naging maayos naman po ang ating halalan. Chairman, ang isa sa talagang nakalito, yung early voting ng mga senior citizen at mga PWD. May direktiba ba talaga kayo na as 6 o'clock pwede nang bumoto? Yung mga senior citizen? Wala po tayo, Sir Angel. Natatandaan niyo po, pagka ako inyong nakakapanayam, ang sinasabi talaga natin, ang early voting po ay dyan po sa Muntinlupa at sa Naga City. Bagamat alam niyo po, doon ko nakita po, at least yan po ay isang, kami po humihingi ng paumanhin muna sa mga na-istorbo, yung po mga nakapunta kaagad na maaga ng alas 6 doon po sa ating mga presinto, lalo na po yung mga nakatatanda natin sapagkat talaga po ang sinasabi ng COMELEC, consistent po tayo, dalawa lang po ang areas na pilot natin. Subalit, Sir Angel,
gagawin ko pong sasamantalahin ko po yung pagkakataon yun sapagkat isa lang po ibig sabihin, tama po pala talaga ang COMELEC na magpa-early voting sa sa buong bansa. At yan po yung gagawin natin sa susunod na eleksyon. Kung wala pa po yung early voting law na gusto sana nga natin talaga, Sir Angel, 1 linggo bago mag-eleksyon, makaboto na yung mga nakatatanda, may kapansanan, high peace, yung mga nagdadalang tao. Kung hindi pa po madarating yung batas na yan, talagang early voting hours na po tayo sa buong bansa sa susunod na eleksyon. Kailangan ba ng batas noon o pwedeng guidelines lang from or resolution from COMELEC? Pagka po kasi early voting law, yung katulad po ng pagboto ng media, yung local absentee voting, katulad po yung pagboto ng PNP, pagboto ng guro at iba pang mga nasa ahensya ng pamahalaan, yan po kinakailangan po kasi ng batas. Dahil siyempre po, pagka po early voting sa India, bubuksan mo na maaga yung mga presinto 1 linggo bago mag-eleksyon dahil doon natin pabobotohin yung mga vulnerable sectors natin na yan. At the same time, siyempre may konting dagdag na budget dahil yung po mga magsisilbi ng mga guro doon sa lahat ng presinto 1 week ahead ay kinakailangan po ma-compensate natin. Doon sa pilot area nyo, kumusta ho ang naging resulta, Chairman? Napakaganda po, Sir Angel. Siyempre, hindi naman po 100% yung mga senior citizen ay bumoto dahil yun naman po ay sinabi lang natin, yung mga siguro ay nagising na maaga o kaya may mga gagawin, may mga pupuntahan, pwede na makaboto ng alas 5 hanggang alas 7, ay almost 35% po sa senior citizen at saka po sa PWDs. Yung nakaboto ay napakalaking lunas po yun sa mismong haba ng pila pagka po ang botohan ay alas 7 hanggang alas 3 lamang. So, nakareduce po yun ng bilang ng mga boboto sa panahon na talagang regular yung pagboto ng mga botante. Oo, kasi nga maaga naman gumigising talaga mga senior citizen natin. Pangalawa, tsaka walang traffic. Walang traffic, walang init. Tama po, nandun po tayo kahapon sa Muntinlupa, talagang ang aking puso po'y tumataba habang nakikita ko silang dumarating. Kaya lang talagang siyempre, pagdating naman talaga buhos, napakadami at kinakailangan siguraduhin natin na maayos yung kanilang pagboto. But again, yun po yung ating reason ng pilot testing upang masubukan at the same time alamin ano pa ang adjustments na gagawin natin. Okay. O yun nga, mukhang yung iba hindi naintindihan. Kaya ako, sa Cotabato ako pumili. Nagreklamo yung ilang mga senior citizens. Sabi nila, alas 6. Sabi ko, hindi, pilot area lang ang butuhan ng early voting. Hindi naman kayo kasama rito. Kaya lang, mukhang atat na atat talaga bumoto. Diba? Yun po siguro dahil ilang beses na tayo na-reset, napoposto na election talagang gustong-gusto ng mga kababayan natin. Hanggang mamaya po siguro malalaman na natin kung ilan ba talagang porsyento ang nakaboto sa buong bansa kahapon. Yung governor na binabanggit nyo na iniimbestigahan, ano yun, sa Mindanao? Hindi po, dito po sa Luzon po yan. Sapagkat madahil po tayo nakuha ang video na mga nakapila ang tao nandun pa sa mismong bahay niya. So, ang sa atin po is anong ginagawa ng mga tao doon? Samantalang hindi naman siya tumatakbo. At pagkatapos, may mga info tayo na natatanggap na parang may mga pinamudmod na pera doon sa bahay na yun ng governor. So, ang sa atin po sana, itutuloy po namin yung investigasyon na yan at pagkatapos, we will be filing appropriate cases kung talaga mapapatunayan namin. Ang hinihintay na lang namin ngayon yung mga testimonya ng ilang tao na naandun po. May mga feedback nga kami natanggap Meron namang isang resort ginamit yun, Amihan ko ba yun? O ginamit din doon nagpupuntahan yung mga botante bago pumunta sa presinto. Diba? Ayan po, kasama rin po yan sa aming iniimbestigahan. Nalaman din po natin yung mga ganyang bagay. Yung nga po yung sinasabi natin, akala po kasi nung iba ay makakaligtas sila dahil siyempre nakapokus muna kami sa election kahapon. After the election, yung lahat ng mga nakalap natin ng mga ebidensya na kahapon nga po, nagdagdag tayo ng mga 50 na disqualification cases patungkol sa vote buying. So nakahabol po iyon. Yun po yung mga ibang later lang malalaman, kahit po hindi disqualification, kahit po kasong kriminal, ipapatuloy po natin yung pagpa-file. Okay, so 1 week pa yung transition na ating iniintay after ng proclamation nila. Dapat po kasi talaga, Sir Angel, base sa interpretasyon natin, base sa desisyon ng Korte Suprema, ngayong araw ito, pwede na mag-assume yung lahat po ng nakapanumpa kagabi at nakapag-proclaim. Subalit, yun nga po, hindi ko lang po alam ang development sa end ng DILG sapagkat sa DILG na po talaga yan. Pero nung magkausap po kami ni Kalihim Abenhur Abalos, sabi ko po sa kanya, baka talagang dapat merong 1 week na transition, Sir Angel, sapagkat kung ngayon magpipilit yung papasok, paano po yung accountability ng mga gamit, yung papel at pangapondo, baka pati yung mga dating yung mga incumbent na hindi pinalat, baka hindi pumayag yung ibigay yung susi kagad at magkaaway pa.
Yung sa mga mag-a-assume na bagong halal. Sa SK walang problema, lahat bago ha. So pati sa SK magkakaroon ng transition, 1 week transition. Dapat din po kahit paano, siyempre yung mga dating mga SK, kinakailangan i-transition yung dokumento, yung mga accountabilities, may mga gamit yan, at siyempre baka may pondo pang natitira, kinakailangan ibigay po doon sa mismong papalit. Gaano ba karami ang may report na kayo kung gaano karami ang incumbent na nanalo sa barangay? Wala pa po tayo. Wala pa po. Ngayon pa lang po natin i-gather yung lahat ng mga mga datos at mga dokumento tungkol sa proklamasyon kagabi. Sige. Anyway, pahinga muna kayo, Chairman. 5:00 pa lang. May time pa para magpahinga. Bakbakan na uli mamaya. Salamat po. Ingat. And again, congratulations. Thank you. Maraming salamat po si Angel. Mabuhay po kayo. Si Comelec Chair George Garcia. Maganda umaga, Pilipinas! Ang malakas promo ni Sherwin Alparo ay nasa barangay 489 Don Quixote, Dangwa, Sampaloc, Maynila. Lakasan nyo ng mga radyo nyo at nag-iikot na ang prinsipe ng pamimigay ng pera, si Sherwin Alparo. Uy, teka muna, may bago din tayong mahiwagang tunog? May bagong MT? Wala pa? Sige, bukas na siguro. Maganda umaga, Pilipinas! Saan man po ang lakad ninyo, huwag kalimutan magbaon ng Family Alcohol. 2 formulation ng Family Alcohol na pwede nating baunin. Proteksyon ng pamilya laban po sa Bricovio. Yung Family 70% ay soft-propyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% ay soft-propyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Wrapping Compound Improved Cologne. Yung po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Wrapping Alcohol, parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Wrapping Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga kay Justice Raul Villanueva ng ang ating pong court administrator. Gagamising po ni Justice. At saka kay Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Maganda umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang 5:00 ng umaga. Po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog na dati umaasa po sa Copra, abang ngayon po ay mga MSMEs na. Sila po ay nagbebenta ng tangerine chocolate mula po sa mga kakao na yung mga planting material galing Davao. Hinakot ni Dr. Helen Tan. Dinala ho dyan sa lalawigan ng Quezon. Itinanim sa ilalim ho ng mga nyugan. May iba't ibang mga variants. May higit 10 variants po na available ng mga raw materials ay nanggaling din po sa ani ng ating mga magsasaka. Suportahan po natin ang ating pong mga magsasaka. Tangkilikin po ang gawang atin. Makipag-ugnayan sa 0919-095-5935 para po sa inyong orders o sa tangerinechocolate.ph. Diyan din po kayo po pwedeng magpalagay ng mag-order, mag-view ng inyong mga order at tingnan kung ano yung mga available na mga variants. Tangerine chocolate, produkto ho ng mga magniniyog, produkto ho ng mga Pilipino, produkto ng mga MSMEs. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa ating mga kababayan kundi ang ating mga kapwa Pilipino? Mamigay muna tayo ng pera! Nasa may Dangwa, Sampaloc, Maynila ngayon si Sherwin Alparo, hindi para bumili ng bulaklak sa undas, kundi para mamigay ng pera. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, kamusta na dyan? May nahuli ka na ba? Kahit na araw, bispiras ng undas pala, hindi pala araw na. Bispiras ng undas? Alam mo, Angelo, dito sa Dangwa, sa Maynila, ay talaga namang napakalakas ng bentahan ng bulaklak pag gantong bispiras ng undas. Dahil ngayon, no, pero mo, may mga naka-arrange na, yan, mga pre-ordered na ng mga flower arrangements. Yan, no, ang gaganda. Pero ang mahal. Magkano? Pag mga imported na bulaklak ganyan,
Siyempre, ang presyo niyan nagre-range ng 1,000 to 2,000 hanggang 3,000. Itong mga ganitong simpleng arrangement na may mga sunflower, lilies, mums, carnation, at white, ano yung puti? Carnation din ba, radus? Yung radus, yung white radus. Yan, yung white radus. Ang amount ng ganyan nasa 3,000. Dahil may sunflower pa, may lilies pa, tapos may roses pa, tapos may carnation. Ako ay 3,000 pag mga bundle naman, makakatipid yung mga kababayan natin dahil 250, may mga presyo ito, kagaya ng mga moms na Malaysian moms, yung iba-ibang kulay na to, nasa 180 na lang per bundle. Alam mo, tapos Sherwin, yung mga... Oo. Sherwin, ang ginawa namin doon sa libingan ng nanay ko, tsaka ng tatay ko, para perpetua, lagi silang may bulaklak. Tinaniman namin ng santan at saka ng Doña Aurora. Para habang buhay nga naman may bulaklak. Puputol-putulan mo lang yun. Titrim mo lang At teka muna, saan ka namigay ng pera? Pero dito sa may Jangwa, dahil biruin mo ito, ang lakas-lakas ng radyo, ang ingay-ingay. Madaling araw pala. Magandang umaga po, nanay. Pangalan niyo? Carmen Toledo po. Carmen. Si Nanay Carmen palagi nakatutok sa DZRH to. Opo. Nay, panggabi. Anong probinsya ni nanay? Nay, anong probinsya ni? Egyptian siya, mukha siyang Egyptian. Kaya nga, tatanong ko sana kung siya ba'y kamag-anak ng Pero Ayan. Panglaban sa hamog. Opo, panglaban sa hamog kasi maambong kanina. Anong probinsya ni Nay? Probinsya nyo? Ay, Leyte po. Uy, maupay nga aga, Nay. Ayong buntag. May buntag. Kailan ka ba dito? Sa Maynila? Matagal na po. Dito na talaga kayo nanirahan. Saan sa Leyte? Ormoc po. Sa Ormoc, waray-waray. Waray-waray talaga. Naman, Cebuano. Sige. Pila ka bata ninyo? Pila inyong bata? Pila inyong anak? Isa lang po. Isa lang? Oo. Bakit matipid? Wala na yung tatay niya. Wala na tatay. Sorry. Sige. Pag wala na yung tatay, tigil na. Okay. Sige, pasahin mo na si Nanay Sherwin. Nanay, sino ba paborito mong announcer sa umaga? Okay po, si Angelo Palmones. Angelo Palmones, bigyan ko ng 1,000 pesos! Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat. Teka muna, Sherwin, tanungin mo nga si Nanay kung nagmahal ba yung bulaklak. Nagmahal po ba yung bulaklak o nagmahal kayo? Kasi yun. Dati siya nagmahal, pero ang bulaklak nagmahal ba? Ay, sobrang mahal po ngayon. Sobrang yung mahal. Imported. Opo. Pero pag babalik na sa dati yan. Ngayon lang. Mga atres, balik na sa normal yan. Ang Angelo, sa atres kayo dumalaw. Pwede, isang linggo naman yung Todos Santos. Mahaba-haba. Kaya hindi kami inagahan namin sige, Sherwin, congratulations ulit ka Nanay. Nay, thank you. Salamat po. Salamat din at maraming salamat sa inyo patuloy na pagtutok sa DZRH. Kaya kami number 1 sa mga survey. Kaya naman nagpapasalamat po kami sa inyo patuloy na pagtutok sa DZRH at baka kayo na, yung mga nadyan sa mga bahay-bahay, itodo nyo na pag-inig sa DZRH. Baka kayo na susunod na winner natin ng 1,000 pesos sa DZRH Malacash promo. Ice number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sherwin. Hindi, tanong mo si Nanay kung kamag-anak niya si Lucy Torres. Mistisa si Nanay, Kababayan lang. Kababayan lang. Humble si Nanay. Humble si Nanay. Maganda masyado kung ikukumpara sa akin kasi maganda lang ako. Diba? Thank you, Nay. Thank you, Nay. Parang Miss Egypt. Diba? Maraming salamat. Thank you very much. Back to Angelo. Sherwin, mag-iikot ka daw ba ng mga sementeryo? Hindi? Ay, Mag-iikot ka sa sementeryo? Doon ka mamimigay ng pera? Subukan natin dyan sa Campo Santo de la Loma. Siya, sige. Baka may mga giting na sa loob.
Yeah, sige. Yung mga nakikinig doon. Sige. O, doon sa mga nandiyan sa Campo Santo. Sherwin Bata Alvaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. At paalala ho natin sa mga hindi pa nakakadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay, kung kayo medyo tinatamad, ang paalala lamang ho namin sa inyo, ang sabi ho ng inyong mga mahal sa buhay, sila na lang ang dadalaw ho sa inyo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mga medyo pupungas-pungas pa dyan, ha? Baka mamaya kulang lang ho kayo ng tulog kaya wala hong energy. Mahirap po pagka bagbangon, masakit ang ulo mo, di ba? Parang kulang ka ng resistensya. Pagharap mo pa ng salamin, di ba? Bubuisit ka kasi ang dami mong tigyawat, parang tumanda bigla, kulang ka sa glow. Kulang ho kayo sa Ultabayo. Ayan, ha? Ano nga ba po itong Ultabayo? Yung Ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na dinevelop po ng Theoxis Health Ventures dito po sa Pilipinas at rehistrado sa Food and Drug Administration. Rekomendado po yan ng mga doktor. Ano hong nagagawa ho nito? Ang ginagawa ho nito, ina-activate po ng postbiotic ang natutulog ho ninyong commander ng immune system. Yun po yung ina-activate, yun po yung ginigising para ho malabanan ng sakit, makatulong upang magkaroon ng magandang tulog at magkaroon ng sapat na lakas sa kinabukasan. Sa mga pag-aaral po, yung sleep deficiency, puyat, stress, isa ho sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. Kaya kinakailangan ho magkaroon tayo ng magandang tulog para magkaroon ng magandang gising. Ayan. Yan ho ang tulong na binibigay ho sa atin ng Ultabayo na rekomendado po ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Available sa Lazada, Shopee at TikTok. Para po sa mga karagdagang impormasyon, doon sa mga gusto pang kumuha ng karagdagang impormasyon, tumawag ho o mag-text lang. Mag-text 0917-110-6580. Ulitin natin na 0917-110-6580 o dili kaya tumawag ho, punta ho kayo sa John's Pharmacy yan sa Zamboanga City. Meron pong available ng Ultabayo doon. O kaya dyan po sa Pasmed Pharmacy sa San Pedro, Laguna. Doon ho sa mga gustong umorder, 0917-110-6580. Sa panahon ho ng kailangan natin ng kaagapay dahil sa stressful na buhay, subukan po ninyo ang Ultabayo. And congratulations sa aking pinsan. Pinsan ko, si Badok Palmones. Congratulations, Badok. Re-elected siya bilang kagawad ng barangay poblasyon ng Kidapawan City. Congratulations kay Badok Palmones. Anak po ito ni Kuya Buboy. Ayan, ha? At para ho naman dun ho sa mga natalo, meron ho kami i-recommendang lugar ho sa inyo. Punta ho kayo sa Nating. Bayan po ng Nating, Arizona. Yan, ha? Diyan wala ho kayong katalo-talo. Kasi wala ho kayong makakalaban eh. Nating nga eh. Lugar ho yan. I-check ho ninyo. Lugar ho yan sa Arizona, USA. Nating, Arizona. Gusto mo pupunta doon, Malu? Pwede. Okay, wala ka matitiran. Nating, wala nga bahay. Hindi ba naman mga siraulo, ha? Nagtayo ng bayan. Hindi, wala ho talaga. Disyerto ho. Bahagi ho ng disyerto. Nating Arizona. Diyan ho pumunta yung mga olat. Ano, ha? Uy, congratulations kay Kisha Cabral. Nanalong SK Councilor ng Pangasay City. Pagbati mula kay JR Cabral at Mami Leti Cabral. At saka syempre sa iyong Lola. Lola, apo mo na to? Abo, paghaharta ka, Luisa Cabral, ano ha? Na senior citizen ka na talaga. May apo ka na eh. Joke. Hindi. Happy birthday din kay Executive Minister Eduardo Manalo. Ka Eduardo, magandang umaga po sa inyo. Mula po kay Katunying at kay Ka Jerry. Uy, nakikiramay tayo sa pagpano ng may bahay ni Ka Jerry, ano ha? O kaya sa mga susunod araw, hindi niya po makakasama si Ka Jerry. Pumano po yung kanya may bahay. Meron ho kasi karamdaman rin pala ito. Congratulations din sa mga nanalong opisyal ng Barangay Zone 96
Barangay 96 Zone 8, Tondo, Maynila, under kay Chairman Lorilao Loy Lacson, Kagawad Randy Tordera, Romero Bautista, Bless Gonzales, Melchor Perez, Nes Meneses, Mirna Pausto, Benjamin Patoy Cabral, pamangkin naman ni Malu Cabral. Malu, ang dami mong kamag-anak sa politika, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:42. Ang Global Pills, Justice, magandang umaga sa inyo, ha. Congratulations din kay Helen Luna. Pamangkin pala ito ni Mayor Senny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Si Kapitana Helen Luna ay bagong halal na kapitan ng Barangay Kiling dyan po sa Talisay, Batangas, ha. At pagbati din ho sa lahat ng mga nanalong barangay kapitan dyan po sa bayan ho ng Talisay. Binabati kayo ni Mayor Senny Mendoza. Congratulations. Nako, dami ho nitong mga nagpapabate, no? Birthday, hindi, ano to? Happy birthday kay Eduardo. Oo. Binabati ng mga taga San Miguel si Ka Eduardo sa kanyang birthday din ho ngayon. 68th birthday po ni Ka Eduardo. Sandali, ha. Meron pa. Ayun. Ay, maraming salamat nga pala kay Governor Lala Mendoza, ano, ha? Alam po ninyo, marami hong mga LGU nagsasabing tigilan na natin, napupuksa na ho ang ASF. Bukod tanging sa boundaries ho ng Cotabato ko nakita yung yung mga prevention bio safety measures para masiguro natin na mapigilan ang pagkalat pa ng ASF. Kaya congratulations sa pamunaan po ng provincial government po ng North Cotabato kay Governor Lala Mendoza dito po sa inisyatibang ito, ano, ha. Sumusunod naman lahat, lahat ng mga biyahero, ano, ha, sumusunod dito po sa pinatutupad na preventive measures, quarantine measure, ano, ha, dyan ho sa mga boundaries ng North Cotabato. At para ho naman sa mga forester, malapit na po yung convention, National Conference ng Society of Filipino Foresters, ano, sa Subic Bay Exhibition and Convention Center sa Subic Bay Freeport, Olongapo City, 8 to 12 ng November. Ayan, ha. Sa pangunguna po ng Central Luzon Council ng Society of Filipino Foresters. Ayan, magandang umaga. Invited daw po pati mga mga tawag dito. Hindi lang mga foresters kundi pati mga environmentalists. Magandang umaga din kay Chairman Roland Paulino. One-way traffic ipatutupad sa C. Raimundo Avenue para po sa Ondas. Detalye mo lang kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Magandang umaga, Kuyang Angel. Gagawin ng one-way ang C. Raimundo Avenue sa Pasig City. Ngayong araw na ito ng Martes para pagsaayos ng daloy ng traffic sa araw o sa mga panahon ng Undas. Anunsyo ng Pasig Public Information Office, alas 2 mamayang hapon, epektibo ng nabanggit na traffic scheme sa northbound lane ng nasabing kalsada. Partikular na ilalatag itong one-way traffic mula E. Angela Street hanggang sa Mercedes Avenue para magbigay daan nga sa mga bibisita sa mga sementeryo, mga kolumbaryo, para sa All Saints at All Souls Day, para sa mga sasakyan mula Mercedes at magtutungo sa Rotunda. Pinapayuhan silang daanan na lang ng C. Raimundo at kumaliwa sa may Stella Maris Street, kaliwa sa Dr. Sixto Avenue patungo sa kanilang destinasyon. Para naman sa mga sakyan mula Mercedes patungong Rotonda, pwede silang dumaan din sa Market Avenue, kanan sa Dr. Pilates Street at kaliwa sa E. Angela Street. Para sa mga sakyan mula C. Raimundo sa southbound going to Rotonda, maaari silang dumaan sa may Stella Maris Street. Para naman sa mga sakyan mula Dr. Sixto Avenue patungo sa may Pasig City Cemetery, maaari silang dumaan sa may Rotonda at kaliwa sa may C. Raimundo Avenue patungo sa kanilang destinasyon. Samantala, Kuyang Angel, naging mapayapa sa pangkabuuan ang pagsasagawa ng eleksyon sa Pasig City at sa buong Eastern Police District. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. 51 na makalipas ang alas 5 na umaga.
Paga, hindi sinarili ni House Speaker Martin Romualdez ang nakuhang mataas na trust and performance rating mula sa publiko. Ayon kay Speaker Romualdez, bunga ito ng walang sawang dedikasyon at pagtutulungan ng mga kongresista sa pagtatrabaho, partikular na sa pagpasa ng mga panukalang pakikinabangan ng sambayanan. Nagpasalamat din ang House Speaker sa tiwala ng publiko. Pinuri ang kahalagahan ng survey bilang instrumento para sa magandang pamamahala. Binigyan din pa ni Speaker Romualdez ang kahalagahan na marinig ang boses ng publiko. Nangako din siya na gagamitin ang Natural Survey upang mas mapaganda ang mga ginagawa ngayon ng Kamara. Kinapos ng 4%, 75.3 billion pesos mula sa target na makolektang buwis ang Bureau of Internal Revenue. Ayon sa Bureau of Treasury, bumagsak sa 152.2 billion pesos ang koleksyon ng BIR mula September mula sa 173.6 billion para sa kaparehong period noong 2022. Ginbawan kumpiyansa pa rin si BIR Assistant Commissioner Jethro Sabariaga. Maaabot nila ang 2.63 trillion peso target sa pagtatapos ng taon. Kasi nga naman, iniimbestigahan na ngayon yung mga National Investigation Division Group pa. Na dapat sana nag-iimbestiga kung tama ba yung binabayarang buwis ng mga pogo. Kaya lang mukhang kinutahan lang ho yata yung mga pogo. Tigli 50 manok na ho yata. Gusto yata nito magtayo ng poultry, ano? Pagkatapos hindi ho nasisingil ng sakto. Kaya maliliit lamang daw po yung nababayarang buwis. 29 na mga empleyado po ng National Investigation Division ang sinubpina na ng Revenue Integrity Performance Service, Protection Service. Kaya lang may dalawa daw hong empleyado na mukhang anak ng Diyos. Itong si Raul Magtano at saka itong Eugenio Aurelio, sabi nila, teka muna, bakit na-exempt yung dalawang yan? Sabi nung isang sabi nung anak nung isang kilalang pogo operator, personal nagpupunta sa amin yun Umaga Pilipinas. Sino ba sa mga ito yung may bahay daw ho dyan na pinapatayo sa Kawayan Isabela, Mansion yata yun, yung iba naman tapos na rin ho yung bahay. Ay, sus may Ginoo, paano naman makakakota ho ang BIR kung yung mga inuutosan at pinagkatiwalaan ni Commissioner Lumagi madalas ding lumagi sa mga tanggapan ho ng mga may pogo. Gagalit sa inyo si Pogi. Ay, para ho doon sa mga gusto pang humabol, may natitira pa hong 20 units dito po sa GA Tower 2. Kaya ang gagawin ho natin, makipag-ugnayan ho kayo sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Magpa-reserve na ho kayo habang may natitira pang mga units, 50,000 pesos all-in down payment para ho sa mga natitira pang unit dito po sa GA Tower 2. GA Tower 2. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ito po ay nasa panulukan lamang ho ng EDSA at ng Bonnie Avenue. Pinakamaganda, puntahan ho ninyo para makita ho ninyo na labi palang panalo na para ho kayong bumili ng unit sa isang 5-star hotel. Sabi nga ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Maganda umaga Pilipinas. Muli, happy 68th birthday kay Eduardo Manalo ng Iglesia ni Cristo. Susunod ng 2x2 sa ating ACS Balita. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay wala pa. Ingat ko, nakalimutan ko pala magbigay ng quote of the day. Menos dos, bago po mag 2x2.